Confirm ang pagka-better umano ni Janine sa Kim Pao. Binuking, direct hindi na nakapagpigil sa pakikisawsaw niya. Hindi na nakatiis ang mga netizens at maging si Direct D sa umano'y papansin moves ni Janine. Kesyo may hula daw na maghiwalay ang Kim Pao, pero para lang siyang umaasa. Payo ng marami, girl move on ka na at galingan na lang sa career. Basahin ang buong kwento. Ang buong kwento nasa palpal ka girl. Ang katotohanan sa likod ng pangingialam ni Janine Gutierrez sa Kim Pao at ang matinding pressback ni Direk Lauren Jogi. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga intriga at agawan ng eksena. Ngunit tila ibang level ang init ng usapan ngayon pagdating sa tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino, o mas kilala bilang Kim Pao, at ang pagkakadawit ng pangalan ni Janine Gutierrez. Isang mainit na balita ang gumimba sa social media. Kamakailan matapos kumalat ang chika na tila nasupalpal o napahiya umano si Janine dahil sa kanyang naging aksyon na may kinalaman sa sikat na love team. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng maraming usapin tungkol sa betterness, insecurity at ang tunay na estado ng puso ng mga sangkot. Ang ugat ng issue, pilit na pag-angkin at pakikisawsaw. Ayon sa mga obserbasyon at komento ng mga masugid na taga-subaybay, tila hindi matapos-tapos ang pagdidikit ng pangalan ni Janine kay Paolo Avellino. Marami ang nagsasabi na simula nang maging mainit ang tambalan ni Kim at Paolo, ay tila naging aktibo rin si Janine sa pagpaparamdam. Ang tawag dito ng mga netizens ay papansin o pakikisawsaw. Ang sentimento na nakakarami ay simple lang. Bakit kailangang sumulsaw sa issue ng iba? Ayon sa mga ulat, maraming fans ang naiinis sa tila pilit na pag-angkin ni Janine kay Paolo, gayong wala naman daw siyang karapatan o label na maipagmamalaki. Ang masakit na katotohanan na binabato sa kanya ng mga kritiko ay ang obserbasyon na never naman nagkaroon ng karapatan si Janine sa aktor sa paraang gusto niyang palabasin. Ang patuloy na pag-uugnay niya ng kanyang sarili tuwing may ganap. Ang Kim Pao ay nagmumukhang desperadong galawan para manatili sa limelight o mga sirain o para sirain ang moment ng dalawa. Ang supalpal moment ni Direct D, ang pinakamatinik na bahagi ng kwentong ito ay ang pagpasok sa eksena ng isang Direct D. Ayon sa mga bali-balita, ang nasabing direktor ay hindi na nakapagpigil at nagbitaw ng mga salitang tila sampal sa katotohanan para kay Janine. Ang terminong nasupalpal ay ginamit upang ilarawan ang pagbara sa kanya. Sinasabing ang insidente ay nag-ugat sa muling pangingialam ni Janine sa mga isyu ng Kim Pao. Sa halip na manahimik o maging masaya para sa iba, tila may mga komento o aksyon siya ginagawa na hindi nagustuhan ng mga tao sa paligid. Kabilang na si Direct D. Ang mensahe ay malinaw, huwag makialam kung hindi ka kasali. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing reality check na posibleng maging mitya ng pagkasira ng kanyang imahe kung hindi siya mag-iingat. Maging ang usapin ng pagiging professional ay naungkat na posibleng mawalan siya ng trabaho o proyekto kung magpapatuloy siya sa pakikialam sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Ang issue ng insecurity at gaya-gaya, hindi maiwasan ng mga fans na ikumpara si Janine kay Kim Chiu. Ang Kim Pao ay tinatamasa ang matinding suporta ng publiko, hindi lang dahil sa kanilang chemistry kundi dahil sa kanilang positibong aura. Sa kabilang banda, ang imahe ni Janine ay nagdudungisan ng mga akusasyon ng pagiging better. Isang matinding punto na binibigyang diin ng mga kritiko ay ang umano'y insecurity ni Janine kay Kim mula sa career kasikatan at ngayon ay sa atensyon ni Paolo. Tila laging may kompetisyon sa isip ni Janine. Ang payo sa kanya ng marami ay maging professional ka naman girl. Ang tunay na ningning ng isang artista ay nakikita sa kanyang sariling galing at hindi sa pagdikit sa pangalan ng iba o sa paggawa ng ingay gamit ang ibang tao. Kung nais niyang sumikat at mahalin ng tunay ng mga tao, kailangan niyang gumawa ng sariling pangalan at baguhin ang kanyang ugali. Ang ganda ay nawawalan ng saysay kung ang ugali naman ay puno ng kapaitan. Ang hula ng hiwalayan, totohanan ba o hopya lang? Dagpa sa init ng isyo ay ang pagkalat ng isang prediction o hula na maghiwalay daw ang Kim Pao. Ito ay naging mitya na naman ng mga espekulasyon para sa mga basher at sa mga company ng Kim Chiu o Kim Pao. Isang magandang balita o hindi magandang balita ba? Dahil para sa mga bashers ito ay isang magandang balita tulad ni Janine, habang sa mga fans naman hindi ito magandang balita at nakakabahala. At ito nga ang dahilan ng issue kung bakit nakikisawsaw na naman si Janine. Gayon pa man, mabilis itong kinontra ng mga naniniwala sa tatag na samahan ni Kim at Paolo. Ang sabi ng marami, never itong mangyayari. Ang mga ganitong hula ay madalas ginamit ng mga taong better para pagtakpan ang kanilang sariling kabiguan, tulad ng nangyayari kay Janine. Pilit niyang sinisiraan at pilit niyang sinusuportahan ang mga negatibong komento o hula para sa Kim Pao.
Para naman masira yung pagmamahalan na gusto niyang makuha ang kaso, si Kim Cho na ang nagkakalagay o nagmamay-ari nito. Sinasabing ang mga taong umaasa sa hiwalayan ng iba ay ang mga taong hindi masaya sa kanilang sariling buhay. Ang paniniwala na nakararami ay malabo ng magkabalikan o magkaroon ng chance si Janine kay Paolo dahil damang-damanan ng publiko kung saan talaga tumitibok ang puso ng aktor. Sa huli, ang buong pangyayaring ito ay nag-iiwan ng isang mahalagang leksyon sa showbiz. Ang pilit na pagsiksik ng sarili sa isang sitwasyon na hindi ka naman welcome ay nagdudulot lamang ng kahihiyan. Para kay Janine, ang mensahe ng publiko at ni Direk D ay malinaw. Tigilan na ang pagiging better, itigil na ang pagiging insecure kay Kim Cho at tanggapin na ang katotohanan. Ang Kim Pao ay patuloy na namamagigpag dahil sa natural nilang koneksyon at sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang anumang pilit na pagsira dito, gamit man ang ula o pangingialam, ay tila bumabalik lang din sa gumagawa nito. Ang pinakamagandang gawin ngayon para kay Janine ay mag-focus sa sarili, mag-move at natayaan na lang maging masaya ang iba. Dahil sa huli, ang tunay na nagwawagi ay ang malinis na puso at hindi ang nagnanais ng kasiraan ng kapwa. Ang mga kaganapang ito ay patunay na sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng nakikita sa kamera ay totoo at minsan kailangan ng isang Direk D para ipamukha sa iyo ang realidad na pilit mong tinatakasan. Abangan na lang natin ang mga susunod na sasabihin nito at para magpatuloy man ang buhay na parang si Sergey. Kaya naman si Janine, please lang, kung totoo mang naninira ka, magbago ka na. At kung hindi man totoo ang mga isyong ito, please lang, klaruhin mo ang iyong pangalan para maging malinis ito. At sa kabilang banda, gulo sa kasalang Sancho at Rhea, John Lloyd Cruz at Robby Domingo muntik nang magpang-abot matapos mapikon ang aktor. Sa bawat kasalang nagaganap sa mundo ng showbiz, asahan na ang bawat detalye mula sa gown ng bride hanggang sa mga bisitang dumalo ay busising maigi ng publiko. Ngunit sa naganap na pag-iisang dibdib ni na Sanjo Marudo at Rhea Atayde, isang hindi inaasahang balita ang naging sentro ng usap-usapan. Ang di umano'y tensyon sa pagitan ng premyadong aktor na si John Lloyd Cruz at ng sikat na TV host na si Robby Domingo. Ayon sa mga nakasaksi at sa mga kumakalat na ulat, muntik na umanong humantong sa pisikal na komprontasyon ang dalawa sa gitna ng reception. Ang kasal ni na Sanjo at Rhea ay tinuturing na isa sa mga pinaka-intimate at star-studded na kaganapan ngayong taon. Bilang malapit na kaibigan ni Sancho, hindi nakapagtatakang naroon si John Lloyd Cruz upang makiisa sa siya. Gayon din si Robby Domingo na kilala sa kanyang pagiging masiyahin at aktibo sa mga ganitong okasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang masayang vibe na gabi ay biglang nabalot ng tensyon nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Ang pinagmula ng alitan magamat wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Mabilis na kumalat ang mga espekulasyon kung ano ang tunay na pinagmulan ng pagkapiko ni John Lloyd.